programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata. Malalaman na kaya ni Ramon ang pagdadalang tao ni Mokang kaya't hindi niya magagawang mapalayas ito? Sa pagmuni-muni ni Tanggol at Bubbles ay lalong makikilala ni Bubbles ang pagkatao ni Tanggol. Papansin ni Bubbles na tahimik lang si Tanggol kaya naitanong niya kung bakit parang laging ang lalim ng iniisip ni Tanggol. Kaya dito, nagsimulang magkwento si Tanggol na sa buong buhay niya umano, hindi siya nakaramdam ng pagmamahal at tanging ang kanyang lola ang naniniwala na balang araw ay magbabago pa siya. Ayun pa kay Tanggol, sinubukan niyang magbago dahil sa isang babae, ngunit bigo pa rin siya dahil iniwan lang siya nito. Bilang banda kahit anong pagdadalawang isip ni Tinding na sabihin kay Tess ang nakita nila ay wala na rin siyang magagawa at hindi napigilan ang kadaldalan ni Noy. Sabi ni Noy kay Tess na nakita umano nila si Rigor na kasama si Lena at masayang kumakain na tila ba may namamagitan sa kanila. Dagdag pa ni Noy na bakit ganoon si Rigor kapag si Tess ang kausap ay laging galit at mainit ang ulo pero pagdating kay Lena, laging masaya at maaliwalas ang pagmumuka ni Rigor. Di na nakapagtimpi si Marites at sinabi kay Noy na tumahimik na dahil sigurado umano siyang hindi magagawa sa kanya ni Rigor na magtaksil. Kilala niya umano si Rigor at matino ang kanyang asawa. Sumagot naman si Tinding na malamang umano hindi maniniwala si Tess kung kaya't kinakailangang bantayan niya mismo si Rigor nang sa gayon siya mismo ang makakita sa kung anuman ang namamagitan kina Rigor at Lena. Bilang banda, matapos magbitaw ng salita ni Ramon na makikita na ng pamilya ni Monique ang totoong Ramon Montenegro at dahil sa sobrang galit ay magagawa niyang masampal si Monique at sinabi na puro sakit lang ng ulo ang binigay nito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Monique kung anong ibig sabihin ni Ramon. Aalma naman si Marcin kung bakit nagawang pagbuhatan ni Ramon ang kanyang anak. Hindi umano siya papayag na gawin lang yun kay Mokang. Sasagot muli si Mokang na nagpakasal siya kay Ramon pero hindi ibig sabihin na pagmamay-ari na nito ang kanilang pagkatao. Kaya't mas lalong nanggalaiti sa galit si Ramon at sinakal si Mokang. Binunot niya ang kanyang baril at naghamon na dadanak ang dugo kapag hindi pa sila tumigil. Hanggang sa nagpaputok na siya ng baril at narinig ito ni David, tuwang-tuwa naman sila Olga dahil mukha umanong mapapalayas na ang malaking tinik sa kanilang mga plano. Sa makaramdam nga si Mokang ng pananakit ng tiyan at nang makita ito ni Ramon ay biglang nagbago ang ihip ng hangin. Batid niyang nabigla lang siya dahil sa init ng ulo. Mas mangingibabaw pa rin ang pag-alala ng may nangyari na kay Mokang. Agad nila itong dinala sa ospital at dito napag-alaman niya na nagdadalang tao si Mokang. Ayon sa doktor, 3 linggo nang buntis si Monique kaya naman dito mas lalong nag-guilty si Ramon sa kanyang ginawa kay Mokang. Alam natin na matagal ng pangarap ni Ramon na magkaroon ng isang buong sariling pamilya at ngayon mangyayari na ito dahil sa pagbubuntis ni Mokang. Kaya naman dito, labis-labis ang paghingi niya ng tawad sa kanyang asawa at sa mga magulang nito. Nangako si Ramon na hindi na mauulit ang ginawa niya. Nalaman naman ito ni Olga at ni Don Julio. Masaya si Don Julio dahil may bago na namang tagapagmana ng kanilang negosyo na siya namang kabaliktaran kay Olga dahil may kahati na naman siya sa kayamanan ni Ramon. Hanggang hindi na niya mailalayo ang pamilya ni Mokang sa mansyon lalo pat magkakaanak na ito kay Ramon.